Welcome po sa CCF. Meron po ba ditong sa kauna-unahang pagkakataon ngayon lang ho kayo nakapasyal dito sa CCF? Meron po ba? Can I see your hands? Oh, praise God, praise God, praise God, praise God. Welcome, welcome. At sana po hindi lang po ito ang inyong una, ay dapat po sana po ito tuloy-tuloy na ho. Sana magkita tayo palagi. At sana po makatulong kami sa inyo at makaministeryo kami sa inyo. Kaya po inaanyayahan din namin kayo not only for you to come here, but also for you to join our smaller groups. Kasi po, hindi ito pong CCF, kasi sa yung una nating mga 3 services, siyempre po puno yan dito, no? Ito, bago lang po itong service natin dito sa hapon, ay sa gabi. Pero we are encouraging you, kahit bago ito, malaki pa rin ho ito for us. So, ang in-encourage you to join sa smaller. We do not encourage yung mga issues ng pagninegosyo ng para pagkapera ng grupo. Hindi namin encourage na mag-utangan. Ang encouragement namin, magtulungan. Magkaiba yon. So, we encourage you to be part of the D groups. At ang dami naming opportunities for you to find a group. No? Ito po, pakita ko lang sa inyo itong mga posibilidad. Nakita niyo po ba? Yan. It is for us to be part of a D group, or smaller groups. At meron pa pong iba, kung sakali lang, yung katabi na yung maaaring tanong nyo lang, may D group ka na ba? Sabi nyo, baka pwede ako sumali sa inyo. Gayong, pwede rin ho yan. Okay? Kung kayo naman yung may D group, ikaw, tinanong, may D group ka na ba? Ba gusto mo sumama sa amin? Ano yung gandang encouragement yon? So magandang pagkakataon yun or opportunity to invite everyone para makapag-join sa D groups. Now, ito po, meron po akong pag-pray nyo rin po ito, no? Nag-start po kami last Thursday sa may security bank sa Makati. Makati, yung main office. Just in case yung opisina nyo malapit lang doon, every Thursday, 12 to 1, meron po doong gathering. So you may want to join, welcome po kayo doon sa 21st floor. Okay? 21st floor. Meron ba nag-o-office malapit doon? Pakitingnan ko lang yung kamay. Wala naman pala Huwag natin pag-usapan. Hindi, joke. Malapit. Welcome mo yun to everyone who wants to attend. Okay? Sa kasalukuyan po, we are on our 7-week journey of love. Yun po. So, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon at tayo po ay manalangin. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat sa inyo sapagkat kayo ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Kayo ang Diyos ni Abraham, kayo ang Diyos ni Isaac, kayo ang Diyos ni Jacob, at kayo pa rin ang Diyos na hindi nagbabago. Kahapon, ngayon, at magpasawalang hanggan. Salamat po, Panginoong Diyos, sapagkat kayo ang nagmamahal po na talagang hindi nagsasawa na kami po ay gabayan, tulungan, samahan sa lahat ng aming pong mga nilalakbayan. Maging sa mga panahon kami nadadapa, hindi nyo inaalis ang inyong pagtingin sa amin. At kami po inyong inaahon, binabangon, upang Panginoon magpatuloy sa lakbaying inihanda nyo para sa lahat, na ang buhay na tunay pong wala pong katulad. Buhay na tanging kayo lang po nakakapagkaloob. Salamat po. Kahit Panginoon Diyos, dumudulog kami sa inyo. Marami rin po kaming mga agam-agam sa puso, mga bumabagabag sa amin. Lalong-lalo na Panginoon Diyos sa nalalapit naming eleksyon sa Pilipinas. Panginoon, inihingi po namin na tulugan niyo po ang bawat Pilipino na maihalal yung pong Pangulong nararapat po. At hindi lang po nararapat, yung Pangulong makakatulong po sa bayan ng Pilipinas na hindi ito nanakawan, o sa halip ito po ay tutulungang makaahon at tutulungan maging matuwid sa lakarin. Panginoon, maawa po kayo sa aming bayan. Panginoon, kilala kami bilang the only Christian country in Asia. Katulungan niyo po na maging totoo ito, maging makatotohanan at maging buhay na patotoo kami sa mga karatig po namin, aming Ama, upang sila man ay makakilala rin sa inyo. That the countries around us, Father God, our neighboring nations, will also come to understand their need of you. Use us as a country, O God, to testify of your truth. At hinihingi po namin, Panginoon Diyos, na tulungan niyo po na yung iglesia ninyo dito sa Pilipinas bilang asin at ilaw ng bayan na ito ay maging matibay o maging maalat at maging maliwanag aming Panginoon Diyos upang magabayan namin ang bansang ito.
We know that it's not dependent on our leaders, but dependent on us Christians, O God. Kaya hiningi po namin for us as a church to be so loving to you and to one another, that we may truly learn to serve one another, O God. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, na talagang kami po maging catalyst ng pagbabago sa bayan na ito. At maging sa mga kababayan namin sa iba't ibang bahagi ng daigdig, gamitin niyo po sila aming Ama. Kaya gamitin niyo po ang iglesyang ito para maabot ang maraming kaluluwa. Continue to strengthen and continue to inspire our senior pastor, Pastor Peter. Continue to protect him, Father God, physically, spiritually, emotionally, mentally, O God, upang mapangunahan niya kami ayon sa kalooban ninyo. And not only for him, but also for the rest of the eldership, O God. Tulungan niyo po na ang bawat isa sa amin ay tunay na lumakad, na may takot at meron pong mataas na paggalang sa inyo at pagmamahal sa inyo. Hindi lang po mga leaders, maging ang mga membro aming Panginoon Diyos. That we may all, Father God, realize that we are one body, that every one of us is important. Every one of us has a role to perform, O God. At hiningi po namin that we may all find faithful in accomplishing our calls from you. And thank you, Jesus. I pray, Lord, as we listen to your word, I pray for your Holy Spirit to move freely in our needs to accomplish your will. And I pray for every one of us to be open, to listen, and also to be loving enough, Father God, that we may desire your words more than ever. Thank you, Jesus. Grant us understanding and wisdom that we may put them into practice. So Lord, for those who are still coming, may you protect them. May you continually be with them, Father God, so that they will come here with a rejoicing heart to hear you. And ganun din, Panginoon Diyos, sa bawat isang narito na, I pray, Lord, to strengthen our physical bodies, that none of our weaknesses will ever hinder us from listening from you. And also, Father God, I pray also na, Panginoon Diyos, yung salita nyo ay hindi lang po marinig namin sa tenga at matuwa, ngunit kami po ay matanggap namin sa aming mga puso at magbago. Salamat po ulit, Panginoong Diyos. Samahan nyo kami sa ngalan ni Kristo Jesus. Wala po kaming ibang hangad na gawin kundi yung papurihan kayo. Amen. Amen at amen. Hallelujah. Praise God. Pwede na tayong maupo. Thank you, Jesus. Alam niyo po, sa lahat sa atin dito, nung tayo po'y naparito, lahat, hindi dahil sa naparito tayo, lahat tayong nandito, naniniwala po ko, ang inyong kasalukuyang kalalagayan sa buhay, kayo po, ang kasalukuyan yung kalalagayan sa buhay, yan po ay, kumbaga, yan po yung kabuuan ng ating mga pili sa buhay. This is the summation or the total of our choices, the choices we made in our lives. Yun po yun, yung mga pinili natin, mga pili natin sa buhay, yun ang nagdala sa atin sa kalalagayan natin ngayon. Ano man ang sitwasyon ninyo ngayon, bahagi yun ng inyong pagpili. At bawat isa sa atin ay laging pumipili. Kaya nga ang buhay ng tao is a life of choices. Kahit gusto mo yan o hindi, yan po ay isang katotohanan. Kaya bago kayo pumarito, mapapansin ninyo, marami kayong pinagpilian. Namili kayo anong damit ang susutin ninyo. Namili kayo anong sasakyan. Namili kayo kung paano kayo darating. Namili kayo saan kayo uupo. Tama po ba? At walang excuse, sabi nyo, hindi ko nakuha yung upuan na gusto ko sa daming upuan na available. But you made a choice. Ngayon, ito po ang problema. Maraming tao, hindi lang na nare-realize, yung choice nila sa buhay is affected by their core values. Kung ano ho yung kanilang pinapahalagahan sa buhay. Ang malungkot lang, maraming tao na hindi nila alam kung anong talagang kanilang pinapahalagahan. Which is why most of them are being swallowed by the influence of this world. Kasi nga, hindi malinaw sa kanilang kaisipan kung ano dapat ang kanilang pahalagahan sa buhay. Kaya, meron po akong good news sa inyo. Ang sabi ng Biblia ay ito, as Christians, we should not live in that kind of life na walang matibay at maliwanag na core values. Don't just exist.
Understand that you are created by God, and since you are created by God, God has a perfect mission for you, and since God has a perfect mission for you, God has a great dreams for you that He wants you to see, and in order for you to achieve that, He also has sets of values that you should live for. Kaya yun po isang bagay na importante wag nating kakalimutan. Kaya sabi ng Bible, therefore, I urge you, I plead for you. Sabi niya, brethren, by the mercies of God, sa awa ng Diyos, please present your bodies a living, a holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. And do not be conformed to this world. Huwag kang sumunod dyan. Sabi nga naman, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Now, ito po isang bagay. Bawat nilalang dapat maliwanag sa kanyang tatlong bagay sa buhay. Ang kanyang mission, ang kanyang vision, at ang kanyang core values. Kahit anong organisasyon, napakahalaga niyan. Kasi pag wala yan, wala kang structure, wala kang matibay na framework. At titiyakin ko, malambot ang buhay mo, so you will easily swayed. Kaya maraming tao, lagi nagrereklamo, wala na akong pera, wala na akong pera. Ang totoo niyan, wala ka kasing maliwanag na misyon, kaya lagi ka nagrereklamo sa pera. Hindi problema ang pera. Ang problema, paggamit sa pera. Tama ba? Yung iba nga, walang pera nagkaroon ng negosyo ginamit ang pera ng iba. Hindi na totoo lang. Maraming negosyo, meron silang ideas and they encourage others to invest. Hindi naman, kasi it's not really the money problem, it's the idea problem. And ideas somehow could not be there because they have no real mission. Kaya maging ang movement na ito, CCF, may maliwanag na mission, vision, and core values. Tingnan po natin dali. Ano ba yung mission? Yung mission defines what we do. Ito yung nagpapaliwanag kung bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay. At ang vision, if we are faithful to the mission that God has given us, this is the picture that we will see in the future. Kaya it's a picture of what will happen if we fulfill our mission. Have you ever asked yourself, bakit ka ba nandito sa lupa? Ba't ka ba pinanganak? Huwag ka lang mabuhay. Don't just live to exist. Live to accomplish your mission. Kaya marami po, matanda na, mamamatay na, hindi alam kung bakit sila nabuhay. Kasi minsan pang may nagpapapray, pastor, pag-pray niyo ako, gusto ko pa pong mabuhay ng mahaba. Pag tinanong mo, bakit? Kailangan pa ba yun? Kailangan, maintindihan mo, bakit mo gusto mabuhay ng mahaba? Minsan, may sakit, bakit gusto mong gumaling? Kasi meron pa akong mission na hindi pa natatapos Di ba maganda yung gano'n? No? Meron pa akong gustong, kasi maraming tao, hindi, kailangan ayoko pa mamatay. Bakit nga? Basta ayoko pa mamatay. Yung gano'n, kaya marami papasok sa eskwelahan. Pag pumasok sa eskwelahan, ba't ka nag-aaral? Kasi, kailangan mag-aaral Basta gano'n. Yung iba, gusto ko mag-asawa. Bakit nga? Basta. Mahirap nang walang asawa. Paano nalaman na mahirap nang walang asawa? Ang totoo niyan, mahirap pag wala kang maliwanag na pupuntahan na direksyon sa buhay. Kaya maraming mag-asawa, litong-lito sa buhay. Nagpakasal, kasi hindi na alam bakit sila nagpakasal. Hanggang sa gusto naman maghiwalay. Kasi hindi sila pareho ng direksyon sa buhay. Nagkakaintindihan tayo? Kaya napaka-importante yung dalawang ito. Ngayon, tingnan nyo. Yung core values defines who we are and how we do things to accomplish our mission. Para magamit ko yan, para magawa ko yan, ano yung kailangan kong gawin? How do we do it? Yan yung core values. Kaya pag sabi yung values, pinapahalagahan, at yun ang pinaka-sentro, core. Kaya ikaw, as a person, meron ka bang sariling set of core values? Be honest. Huwag niyong sayangin ang panahon. Kaya nga alam niyo, ang mga anak ko, bata pa lang sila, I know
parang it was made clear to us, kahit minsan mali-mali kami, what to discipline, how to discipline them. Alam niyo bakit? Kasi merong ang set of core values. For example, kung binavalue ko yung Diyos at yung buhay ng ibang tao, bata pa lang mga anak ko, hindi sila pwedeng maglaro-laro lamang na walang galang sa ibang tao. Naintindihan po natin. Makakita na kayo ng mga bata na pumunta sa ibang bahay, kung ano-anong pinag-aagalaw. Nakita na kayo? Tapos yung magulang parang walang ginagawa. Parang wala silang magawa. Parang wala silang choice. Kasi sa kanila, okay lang yan. Okay lang yan. Okay lang yan kung bahay mo yan. Pag bahay ng iba yan, ganun ka pa rin. Ibig sabihin, hindi mo ginagalang yung ibang tao. Tama? Andiyan pa kayo? Kaya, sa mga anak ko, pag nag-uusap-usap na kami ganyan, ganito kayo anak ha, ganito, pag nandito kayo mga bahay, ganito kayo ha, ganito kayo, ganyan. So, pagka nang makalikod sila at meron pang ganun pa. Minsan yung mga bata, ay ganyan sa tatay, parang okay. Mamaya. Mamaya. Ganun. Di ba? Nagkailan nagkakaintindihan nun. Pag natin sa bahay, doon lang kayo mag-uusap. Anak, mali yan, ganito yan. Anong gusto mo? Makarinig ka sa ibang tao o sa akin? Kasi you have your set of core values. Nakakaintindihan po. So, ito ngayon. Sa atin, sa CCF, just a review. Magandang maalala rin natin yan. Ang ating mission is to honor God and to make Christ committed followers. Who will make Christ committed followers? So, andali na, pag nagsasabi mo, CCF, agad-agad, to honor God. Wala tayong ibang isipin, to honor God. So kung ikaw ay, if you claim to be part of this movement, kung ikaw ay estudyante, then you study not for grades. You study to honor God. Okay ba yun? Yung grades, bonus yun. Kasi as you honor God, for sure, yung grades mo, aangat din yun. Ngayon, kung talagang yung angat niya hanggang dun lang, at least you're honoring God. You're giving your best. Tama po? Ngayon, pag nagtatrabaho ka, yun din ang utak mo, to honor God. Ngayon, pag nag-asawa ka, yun ang utak mo. I want to treat my wife because I want to honor God. Yun ang mission mo lagi eh. Honor God. Nagkakaintindihan tayo. Nasunod, hindi lang yun. To make Christ committed followers, who will make Christ committed followers? I want other people to be influenced in honoring God so that they too will experience the joy of honoring the God who created the heavens and the earth. Kaya ang utak natin lagi, wherever we are, to influence people. We want to influence people and we want them to become committed followers of Jesus. Baliwanag kagad yung misyon. Ngayon, kung hindi mo personal na mission yan, kahit anong gawin ng pastor, wala yan. You must have the same mission. Kaya naalala ko when I transferred here, kasi sa totoo lang, I came from a different ministry. Nagkataon lang, hindi ako mabuting tao, tinanggal ako. So, mahabang kwento. Ngayon, gusto nyo siya sa atin, madali lang i-research. Hanapin nyo lang. Rito sa akin, o Bong sa akin junior, o Bong sa akin lang, wala palang junior. Rito yung may junior. Hanapin nyo, malalaman nyo kung anong kabalbala ko sa buhay. Okay? Wala akong itatago sa inyo, huwag kayong mag-alala. Sinipa ako. O pagsipa sa akin, sabi ko, Lord, sinipa po nila ako. Paano nang gagawin ko sa buhay? Sabi ng Lord, basta sumunod ka sa akin. Okay. Saan ako pupunta? Anong church? Ang daming church. Hindi lang naman CCF ang church eh. Baka maintindihan nyo. Ang dami niyan, magkakapinsan yan. Puro CF ang apelido niyan. BCF, CCF, GCF, GPCF. At ang dami pang CF. Diba? So, to make the long story short, I went to different kind of CFs. And then I finally came here. Pag sabi ko dito, Lord, dito niyo po ba kami gusto magstay? And in order for me to decide, I need to know their mission, vision, and their core values. Para align. Tama? So nag-attend ako ng Biblical Foundation 1. Nag-attend ako ng Biblical Foundation 2. Nag-attend ako ng membership class. Meron tayo niyan. Nandiyan sa ano nyo, makikita nyo, yung tinatawag ngayon GLC na ang tawag. Dati nung panahon ko, nung pumasok ako, BF pa, Biblical Foundation. Ngayon GLC na. Naintindihan po? So, attend ako niyan. So, ngayon ang ganda ng GLC natin, pati sa small group, pwede na. Kasi dati may schedule lang. Kung hindi ka available, lugi ka. Ngayon, meron na. Sa mga small group, pwede na. Dinidiscuss na. So, praise God. Align yung sabi ko, ito rin yung puso ko. Ito rin yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Kaya, nandito ako sa CCF.
Okay? And by God's grace, God allowed me to grow in my relationship with Jesus. Plus, grow physically. Sama-sama lang. Ayan, tuloy tayo ngayon. So, yun ang ating idea. Now, pag ito finulfill natin, itong gusto nating makita. To see a movement of millions of Christ-committed followers who are making Christ-committed followers. Look at this. Our desire is to see a movement. Tuloy-tuloy na kilos. Hindi yung, ibig sabihin, progressive. Yung ganda-ganda nung ginamit ni Pastor Peter nung GDC, yung bisikleta. Kapag huminto ka, tutumba ka na. We need to keep on progressing. So we're not after having just a numbers of members. No, we need to keep on moving. Movement eh. That's tuloy-tuloy yan. To see millions of Christ-committed followers who are making Christ-committed followers. Meeting in small groups. Kasi in this big group, mahirap i-practice yung loving one another. Kasi madali yan, hindi tayo magkakilala. Pero pag kilala mo na, doon ang totoong test kung mahal mo nga yan. Kaya maraming mag-asawa, ganyan ang nangyari. Tama ba? Mahal kita hanggang kamatayan. Yun, pinatay. Kasi hindi niya naintindihan na yung taong pinakasalan mo, hindi yan lang. Kasi ito problema, no? Di ba, pag nag-aasawa, minsan akala mo yung lalaki ka, kung lalaki ka, iniisip mo yung babae, hindi magbabago. Ganyan na siya talaga. Di ba? Pag kumain, parang, wow, parang hindi makaubos ng isang order. Di ba? Ano na pangasawa mo na, naku, nakataas yung paa, nakatanggal yung ngipin, ang tsayang to, sayang, kinakain lahat. Nagulat ka ngayon ang nangyari. O, di ba? So, nagulat ka, nagbabago pala. O, tapos ito namang lalaki, yung babae, sobrang kumbinsido na itong lalaki, magbabago. Pag nakita ko, naniniguril yung ganyan, sasabihin ng babae, ayoko niyan. Sige, hindi na. Para sa'yo. Ang sweet naman! Hindi siya magbabago to. Nakita ko umiinom ka na naman. Hindi na, o yan, last shot. Hindi na. Nung asawa na, o ano, pag nagirilo ka, pangit ang pakialam mo. Lumayo ka sa akin, ha? Pag hindi ako nakainom, hindi kita mamamahalin. Ang labo! Kaya, akala natin gano'n. Doon mo matetest yung totoong pagmamahal. Same thing with the body of Christ. Makikita mo lang totoong love, ma-exercise mo lang totoong love when you begin to know the people around you, up close and personal. Nagkakaintindihan tayo? Kasi lahat ng sabi mo, I love you, kalokohan yan. Malalaman mo lang yan pag nagkasikuhan na kayo. Nagkakaintindihan? Tingnan nyo ha, tayo dito. Pag sakay sa elevator, layo-layo kayo pag tumayo. Oh, meron ba kayo nakita pag sakay sa elevator andito sa kanto, andito yung kanto sa mama, kayo dalawa lang ha, lalapitan nyo, kumusta ka? Laging lalayo sa kabila. Kasi hindi magtitinginan yan. Ang tawag natin dyan, love. Dahil walang pakialaman. That's not love. That's indifference. Kaya nga, yun ang design natin. Transforming lives, transforming families, transforming communities, of course, transforming nation. Hindi tayo ambisyoso that we want to see the nation transformed. We need to transform one by one. Families by families, communities by communities, and nations. Again, for the glory of God. It's not for us. It is for God's glory. Amen po? Now, para mangyari yan, we need to have our core values. Anong core values? Values that are most important to the organization, which guides its direction and decision-making process. Ito yung ito guide natin. When we decide, ito ba yon? Yan ba align sa ating core values? May checklist ka. Pag ginawa ko ba to, align ba yan dito? Pag ginawa ko, align ba yan dito? Ganyan. Kasi, basically, it is the culture of the organization. Yan yung how we do things here. And I praise God, alam niyo po, isa sa mga na-appreciate ko sa CCF, one of our core values, nurturing family relationship. Kasi po dito, pamilya kayong nagmi-minister. Ang sarap, kaya praise God, kasi yung mga pamilya ko, they see the beauty of serving the Lord. Amen? Okay ba sa atin yan? Kaya, ngayon, ano ang ating pag-uusapan? Sa atin po, one of the first, in fact, our first core values, yung pinaka-important sa atin, kalimutan mo na iba, basta ito, tama, ito lang, masentro mo lang to. Just like the days of
Jesus, maraming commandments, dami-daming commandments. Sobrang dami, 600 plus, mga 613 to be exact. Di sabi nung mga nung nagtanong kay Jesus, teka Lord, ano ba talaga yung mas importante? Yun exact yung tanong. Teacher, which is the great commandment in the law? And he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. This is the great and foremost commandment. Sabi niya, the second is like it. Halos pantay, halos parehas. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend the whole law and the prophets. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yung dalawang yan. You have to love God with all of your heart, soul, mind, and strength. Then likewise, love your neighbor as you love yourself. Kasi kung mahal mo yung Diyos, hindi mo mahal yung neighbor mo, kasi sinungalingan yun. Nagkakaintindihan tayo? Sabi niya, ito yung pinakauna. Kaya our first value or core values ito, sacrificial love for God and others. So, sa hapon na ito'y dapat natin mabigyan ng diin. Kasi tama ang sabi ni John MacArthur, nothing is more critical than this commandment. Disobedience to this commandment is why hell will be forever populated. Friends, God is not looking for religiosity. God is looking for a relationship. Yung totohanang may ugnayan kayo ng Diyos. Okay ba yan? Ngayon, in any relationship, ito po ang magandang kailangan natin gawin. Grow in love for God. Maraming magsasabi na, I love God, but God wants you to keep on growing in loving Him. Pakisabi sa katabi mo, grow in love for God. Ulit. Hindi ako kumbinsido, parang, ganyan. Grow in love for God. Amen? Grow in love for God. Yun ang ating pong titingnan ngayon sa hapon na to. Now, look at this. Ito pong napakaganda. Inspired by God, Paul wrote this. Sabi niya, let love be your greatest aim. Pag tinanong kayo, what is your greatest aim? Sabi ng Lord, let love be your greatest aim. Yung ibang gusto na magkabahay. Pero, hindi naman sila magkakasundo sa loob ng bahay. Di useless lang din. Tama ba? Nagkaroon ka ng magandang bahay, hindi mo kayo nakikita magpamilya, mag-asawa, hindi nag-uusap. Hindi nyo rin ma-enjoy yung bahay. Yung iba, gusto ko magtrabaho, pero tuwing Lunes na lang, o tuwing papasok sa trabaho, papasok na naman sa trabaho, kakatamad ako, buti na lang holiday bukas. Di ba? Parang, ano ka ba? Kaya dapat, let love be your aim, not just to have a job, but to love your job. To love your work. Ngayon, iba naman gusto ko magkaanak. Nung magkaanak na, para sinusumpa yung anak na. Mula nang dumating sa buhay ko, hindi na ako tawa. Hindi naman, parang hindi niya ma-enjoy yung anak. Alam niyo, ako sa awa ng Diyos, tuwa ako sa mga anak ko. Sobrang in love ako sa mga anak ko. Masaya ako pa sa kanila. We play games, nag-uusap-usap kami, nagkikwentuhan kami. And I miss them often. Kapag minsan nag-isa lang ako, of course, lalo na asawa ko, syempre. Diba? Kasi gusto ko rin madagdagan pa sana, kaya ayaw niya. Matandaan na raw ako. Pero what I'm trying to say is this. Let love be your aim. Okay? At ito pang maganda, sabi ng Bible, listen to this, listen. Hindi lang basta love for God, ha? Sabi ng Lord. If anyone does not love the Lord, ano dapat gagawin sa kanya? He is to be accursed. Grabe, sa Tagalog, no? Pag hindi mo mahal si God, dapat sumpain ka. Type mo. Grabe, no? Sabi nga, Lord, yun ang sabi ng Lord, kaya gusto ng Lord, mahalin natin ng Diyos. Kaya sabi ni Paul ulit, everything you do must be done with love. Everything you do. Now, ito. Alam nyo, mayroong isang instance sa Bible na tinanong ng Diyos directly ang kanyang disciple. And I praise God that this disciple is one of my favorites. Kasi it reflects exactly me. Kaya sabi niya, itong tanong niya. So when they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Now, let me ask you, parang this question, ikaw personally, if God will ask you, how much
Do you love God? Ikaw lang. Kung susukatin ng Diyos yung pagmamahal niya para sa'yo, nyari merong panukat, itutusok sa puso mo, ganyan. At makikita yung rating, ano kaya ang lalabas? Okay ba yan? Merong isang praise and worship leader na hindi siya makapagsabi doon sa kanyang membro. Kasama niya sa yung kanyang backup ba. Medyo Valentine's na, hindi niya pa rin masabing yung damdamin niya, ganyan, no? So, nag-isip siya ng paraan. Gumawa siya ng figurine na korting puso. Tapos, nahati sa bukas, nabubuksan ng gano'n yun, nilagay niya ng salamin. Ang sabi niya sa babae, Sister, Happy Valentine's. Yan, ito, tingnan mo. Yan yung korting puso. Sabi niya, ano yan? Gift ko sa'yo. Kasi yan yung puso ko eh. Tingnan mo para kung anong laman. No, di ba? Isipin mo naman, kasi habang bubuksan na ganyan, kinakabahan na yung babae. Kinakabahan na yung lalaki, no? Pagbukas na ganyan, no? May salamin eh. Palagay mo, ano makikita? Di ba? Pagkita, multo! Mukha ng babae, syempre. Parang sabi niya, ako! Parang ganyan. Syempre, normally, mga babae, kunwari, wala lang sa loob-loob niyo. Tagal ko na inantay ito. Gana-gana, di ba? 50 na ako, grabe ka. Ang tagal-tagal ko na inantay. Ngayon, iniisip-isip ko lang, paano kaya kung buksan ng Diyos yung puso natin? Ano kaya makikita niya? Hindi kaya siya magulat? Parang, bakit ako nakasakay sa kotse? Sorry, Lord. Gusto ko rin yung kotse eh. Di ba? Ba't ako nakahiga? Sorry, Lord. Gusto ko rin po matulog eh. Di ba? Parang, sana pagka binuksan ng Diyos yung puso natin, talagang makikita niya siya lang eh. Tama ba? Kaya how much do you really love Jesus? Yun ang tanong. Now, in order for us to grow in our love for God, itong pinaka-importanting dapat natin maintindihan. The first thing that we should do is come back to Jesus. Look at this word. Jesus said to them, come and have breakfast. None of the disciples ventured to question him, who are you? Knowing that it was the Lord. We need to come to Jesus. He's always inviting us because you will never grow in love unless you eat with that person, you spend time with that person, unless you are really with that person. Kaya, if you want to grow, you need to accept that invitation. Now, you need to understand the context of this particular invitation. There as the disciples, they promised that they will not leave Jesus. Naintindihan niyo? Now, you need to understand also that the last fellowship they had with Jesus, before Jesus Christ died, was the Lord's Supper. Yun ang huli. Now, God is inviting them for a breakfast, telling them, this is a new day. Tapos na yung nakaraan. This is a new day for you. And I'm inviting you to have a breakfast with me. So, anong punto ng Diyos? Ano ba nangyari sa mga ito? Because these disciples, they promised Jesus that they will not leave him. But look at what happened. For example, Peter, having arrested him, they led him away and brought him to the house of the high priest, but Peter was following at a distance. Here is Peter who promised that he will not leave Jesus, but when Jesus was arrested, he was following at a distance. Ganyan-ganyan ang maraming Christians. Nalayo sila sa Diyos. Ibig sabihin, they want Jesus, but they don't want to be up close with Jesus because they don't want to be identified with Jesus. They don't want to suffer with Jesus. They don't want to be known as one with Jesus. Kaya malayo lang. Lord, basta mahal kita. Andyan lang ako, Lord. Susunod ako sa iyo. Basta andyan lang ako. Distance na, ha? Distance. Ayoko maisip ng mga classmate ko na religious fanatic ako. Ayoko maisip ako ng mga office mates ko na religious freak ako. Lord, basta, I'm just normal person. I love you, but Lord, basta distance lang. Okay? At hindi lang yun ang ginawa nila. Yung mga alagad, they all left him and fled. When Jesus was arrested, they all left Jesus. In fact, even the young man who wrote Mark,
Sabi niya, a young man was following him, wearing nothing but a linen sheet cover over his naked body, and they seized him. Nung kinuha siya, sabi niya, but he pulled free of the linen sheet and escaped naked. So Peter followed him at a distance. One way or another, we too denied Jesus. Sa buhay natin, wala namang naging perfect sa atin eh. Kaya nga iba sa atin, kung pwede lang, ayaw natin lumapit kay Jesus kasi natatakot tayo. Ang dami ko ng pagkakamali, Lord. Ang dami ko ng kapalpakan. Will you really accept me? Now, let me just assure you of this. God is always inviting you to Him, to have meal with Him. And there are so many opportunities that God is giving us just for us to spend time with Him. Tingnan niyo po. Tingnan niyo yung opportunities na minsan hindi nila napapansin. Sabi niya, after these things, Jesus manifested Himself again to the disciples at the Sea of Tiberias, and He manifested Himself in this way. So God has a way of manifesting Himself. Sabi niya, after these things, after the sufferings, after the crucifixion, after the resurrection, biglang dumating ulit si Jesus. These people who left Him, who betrayed Him, who denied Him, here is Jesus again manifesting Himself. Now look at this. Simon Peter said to them, look at Peter, went back to his old work. I'm going fishing. They said to him, we will also come with you. They went out and got into the boat, and that night they caught nothing. Now, but when the day was now breaking, Jesus stood on the beach, yet the disciples did not know that it was Jesus. They were too busy for their work. They were too busy to think about Jesus. As far as they know, Jesus is dead. Tama? Tama po ba? As far as they know, Jesus is non-existent. Pero itong si Jesus took the initiative to go to them, and look at what said. So Jesus said to them, children. Alam niyo yung word na children? It's an endearment. Hindi parang minamalit sila. It's a way of saying, pare, mga kaibigan, mga kapatid, parang ganyan. Sa panahon natin, bro, mga ganyan. Sabi niya, you do not have any fish, do you? Sabi niya, they answered him, no. Hindi pa rin naman. And he said to them, cast the net on the right-hand side of the boat, and you will find the catch. So they cast, and then they were not able to hold it because of the great number of fish. Therefore, that disciple whom Jesus loved said to Peter, it is the Lord. Balikan niyo ulit yung scenario. Remember when Jesus Christ called these disciples? The first scenario was when they were fishing, and Jesus said, I will make you fishers of men. Kinalimutan nila yan. Sabi niya, tatrabaho na kami. Wala na si Jesus. Pero ito si Jesus ulit, balik na naman, pakita siya. Hindi ko nakakalimutan yung unang tawag ko sa inyo. Halika, hagis niyo ulit. Kaya tinan niyo nakakatawa. Sa sobrang excitement ni Peter, tinan niyo. So when Simon Peter heard that it was the Lord, he put his outer garment on, and he was stripped for work, and threw himself into the sea. Sa sobrang excitement niya, isipin niyo, lalangoy ka na rin lang naman, magbibihis ka pa ba? Andiyan pa kayo? Kunyari si Jesus! Nagbihis, biglang tumalon sa dagat. Para sa ko, ano ba itong nangyari kay Peter? Parang nawala sa sarili. Di ba? Normally, pag latanong ko sa dagat, tatanggalin mo yung damit mo. Ayun, wala naman ang sense of tayo ibabaw eh. So sa sobrang niyang tuwa, si Lord! Nagbihis. Sabay tumalon sa dagat. Sabi ko, wow. Doon mo na mapapakita ito, talagang witness ito. Hindi ito parang, alam mo parang legend lang na kailangan may meaning lahat. Ito talaga, parang nakita nito ni John, sinulat niya, sabi niya, sa sobrang tuwa ni Peter, ibang-iba sa reaction niya. Bakit? Bakit ganun si Peter? Naalala niyo nung nakita niya si Jesus, nung nag-perform ng miracle of catching so much fish? Alam niyo, sabi ni Peter, depart from me. Kasi ang nakikita ni Peter, sobrang siyang conscious sa kanyang sarili, that he saw Jesus, sabi niya, Lord, layo kayo sa akin. Layo kayo sa akin. Kasi normally, kapag nakafocus tayo sa sarili natin, lagi tayong ganun sa Diyos. Lord, layo kayo sa akin. Kaya hindi tayo makalapit sa Diyos when God is inviting us. And oftentimes, God uses problems. So oftentimes, God uses parang wala kang nangyayari sa buhay mo, para lang sabihin mo, alika na rito. Come and have breakfast with me. Kaya minsan ginagamit ang Diyos yun as an invitation. Come and have breakfast with me. Talk with me. That I will tell you what to do. Kaya
alam niyo, minsan may mga problema tayo, hindi natin maintindihan kung nangyayari. Kung estudyante kayo, hindi niyo maintindihan paano niyo sosolve yung problema. Kaya sa opisina, hindi niyo alam paano niyo aayusin. Alam niyo, minsan imbitasyon ng Diyos sa iyo yun eh. Why don't you talk with me? Why don't you have meal with me? Kaya minsan, alam niyo, minsan, yun ang makakalungkot na reality, no? Dami nating problema, ayaw pa rin natin lumapit sa Diyos. Ang marinig sa mga tao, hindi ako makakasama kayo. Masusunog ako dyan. May mga ganun salita. Yung iba naman, hindi na, I always fail Jesus. I'm sorry, I cannot. Yung mga ganun ba? Let me tell you this. This is the good news. Sabi ni Jesus, even before you fell, I knew you. I knew you. And I'm inviting you to come back. Gusto mo mag-grow in love with Jesus? Don't focus on yourself. Come back and have meal with Jesus. Anong gagawin mo? Come back with Jesus. Parang sa salita na, come to Daddy. Daddy's waiting for you. Nakakaintindihan? Tuloy tayo. Tingnan niyo po. Napaka-importante itong mga tagpo na to. Itong si Peter. Bakit sa ganon? Bakit sa ganon? Tingnan niyo ha. Sabi niya, Peter said, man, I do not know what you are talking about. Immediately while he was still speaking, a rooster crowed. Kaya Peter was so excited to see Jesus again. You know why? The Lord turned and looked at Peter, and Peter remembered the word of the Lord, how he had told him, before a rooster crows today, you will deny me 3 times. And he went out and wept bitterly. Isang bagay na nag-excite si kay Peter to come back and to accept the invitation. Isipin niyo ulit ginulpi si Jesus. Ginulpi. Gulpi sarado. Pog, 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 pog. Tapos ito na ito si Peter. Kasama ka nila, no? Hindi nga! Galit. Sorry, nagising ka. Ganun yung mga pangyayari. Daming tao. And he was with the people. Kasama niya mga taong ganyan. Seated with them. Kasama ka nila. Hindi ko sa kalala. Kulit tigaw. Ganyan, galit, no? Tapos pagkatapos biglang, Kokoroko! Isipin niyo mabuti si Jesus gulpi sarado. Sa dami ng tao niyan, tumingin si Jesus kay Peter. He knew exactly where Peter was. Sabi niya, ano yun? Tumingin siya, sabi niya, Peter, pagmamalaki mo, ha? Kala mo, maisa mo, loko ka, alam ko kung saan ka. Ganun ba? Hindi. Ang sabi ni Lord, parang sabi ni Lord, Peter, just remember what I told you. That I prayed for you, that your faith will not fail. Peter, when you get back, encourage the brethren. Peter, I knew before you failed. I knew. Alam ko na, bago ka pa nadapa, alam ko na, Peter. So you have no reason not to come to me. You have no reason. You don't need to feel that you will be rejected. Because Peter, even before you failed me, I know exactly what you were going to pass through. I prayed for you. Mga kapatid, wala kang dahilan hindi lumapit sa Diyos. Mga sabihin mo, Lord, nagkamali ako palpak, big time. Sabi ng Lord, alam ko anak. Come and have breakfast with me. You want to grow in love with Jesus? Just keep on coming back. Kahit na insan parang, Lord, sawang-sawa ka na sa akin. Sasabihin ko lang sa inyo, ikaw ang nagsasawa, hindi si Jesus. Nagkakanindihan tayo? Wala kasing magagawa para magbago pa yung pagmamahal niya sa iyo. He already died for you. In fact, even before He died, hindi ka pa napapanganak. So everything that He died for para sa iyo, hindi mo pa nagagawa. Kaya sabi ng Lord, wala ka nang pupuntahan. Halika rito. Lapit ka. Come and have breakfast with me. Amen? Amen po? Balik tayo. Come and have breakfast. None of the disciples ventured. Hindi na sila nagtatanong. And look at what he said. Jesus came and took the bread and gave it to them. And the fish likewise. What a new beginning. Bakit? Kasi po, supper, now breakfast. Let's eat. Let's fellowship. Learn from me. I love you. I will never change. I will still love you. Okay po ba yan? Pagkasabi sa katabi mo, come back to Jesus.
Sabi mo, gising ka na. Come back. Come back to Jesus. Okay? Now, let's continue. To grow in love for God is always come back to Jesus. Now, the next thing is this. Ito napaka-importante. So, when they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, Son of John, do you love me more than this? He said to him, Yes, Lord, you know that I love you. He said, Then tend my lamb. Now, listen to this. Imagine, ang kausap mo, ikaw si Jesus, ikaw yung babae. Ikaw yung babae. Tapos yung asawa mo, nangalun niya, iba-ibang babae. Imagine lang ha. Tapos tinanong mo sa asawa mo, ngayon ano nung balik ka na sa akin, mahal mo ba ako kaysa sa kanilang lahat? Yan, dami. Tama? Tapos ang sagot ng lalaki, mahal kita. Anong pakiramdam mo? Isipin mo ulit ha. Mahal mo ba ako? Higit sa kanilang lahat. Yan. Tapos sagot ng lalaki, mahal kita. Anong pakiramdam mo? Ako, niloloko mo ako Parang iniisahan mo ako nilalansi mo ako Yun ang exacto din yung to si Peter. Baliw talaga si Peter. Tignan niya. Do you love me more than this? Maybe referring to the fish, maybe referring to the work, maybe referring to the other disciples. Do you love me more than this? I love you, Lord. Parang, ano ka ba? Hindi mo sinasagot yung tanong ko Napansin niyo ba yun? Napansin niyo, no? Kasi pinapansin ko sa inyo Kasi ako rin hindi ko napansin nung una yan. Nung pinabasa ko ulit, no? Ako nyo yung sabihin, isipin nyo kung ganun nga yung kausap mo, parang, ako, iniisahan mo ako Pero look at God. Sabi niya, Peter, do you love me more than this? You know what God was telling him? Peter, you really want to come to me. I want to teach you something. Peter, kneel down. Be humble. Bakit? Once you come to Jesus, learn to humble yourself before Jesus. So the action is this. Lord, I'm here. Kneel down before Jesus. Bakit? Kasi ganito yan. Look at this. When Jesus was telling Peter that everyone will leave him, and Peter will also deny him, look at what Peter said. Sabi ni Peter, even though all may fall away, yet I will not. And Jesus said to him, Truly I say to you, that this very night, before a rooster crows, twice you yourself will deny me 3 times. Ano sinasabi ng Lord? Parang sinasabi ni Peter ganito, ano mo Lord, yung mga kasama ko niyan, iiwan ka niyan. Di ba sabi mo? Pero ako iba. I love you more than they do. Parang sinasabi ni Peter, Lord, mahal kita, Lord. Kasi sa sobrang mahal kita, mas magaling ako kaysa sa kanila. Mas mahal kita kaysa sa kanila. You always compare your love with the love that people give to God. Yun ang malaking problema ng maraming tao. The reason why they cannot grow in love with God, because they always think of others' love towards God than their personal love to God. Don't compare. Be humble before the Lord and say, God, I'm sorry. Hindi, wala nang ibang reason, but hindi yung, Lord, do you love me more than this? Naintindihan mo ba yung Peter? Peter, huwag mo isipin yung pagmamahal ng katabi mo. Don't try to impress me, Peter. Just be honest. Peter, yun ang problema. Lahat tayo minsan, our expression of love for God is trying to impress other people. We try to tell God, Lord, look at my neighbor. Ako mahal na mahal kita. Siya natutulog, ako hindi. Kita niyo yun, Lord? Tingnan mo siya. Hindi siya nagre-respond. Ako, pag sinabi ni Pastor, Amen, sinabi ko, Amen. Siya, tingnan mo, walang kaimik-imik. Hindi kanya love. Ako love kita. Pag nag-worship, Lord, hindi siya nagtataas ang kamay. Ako nakataas ang kamay, pati paa. Lord, I love you more than these people. Pag-isipan niyo mabuti. Ganon din sa mag-asawa. Lord, kaya alam mo ito, wala nangyayari sa kanya. Hindi kanya mahal. Hindi ka pareho ko. Mas mahal kita kaysa sa kanya. Kaya itong asawa ko, walang kwenta ito. Walang kwenta ito, hindi niya ikaw mahal. Ako lang nagmamahal sa inyo talaga. Napakasama niya. Pag-isipan niyo mabuti. Nasabi ng Diyos, Peter, pag lumapit ka, tayong dalawa na lang to. Kaya ito po yung napaka-importanting paalala sa ating lahat. Look at this. Sabi niya,
Having arrested him, they led him away and brought him to the house of high priest, but the priest was following at a distance. Look at this. After they had kindled a fire in the middle of the courtyard and had sat down together, Peter was sitting among them. Look at what God is doing. God is giving Peter every opportunity to humble himself. Anong ginagawa niya? He was seated, di ba? At yung fire, no, they had a kindled fire in the middle of the courtyard. Tingnan niyo naman, nung minute siya ni Jesus, alam niyo kung anong senaryo? Let's read. So when they got out of the land, they saw a charcoal fire already laid and fish placed in it and bread. Coincidental ba yan? Hindi. Sinet up lahat ng Diyos yan. Parang sinabi ni Lord, Peter, ka. Naalala mo, nangako ka that you will love me more than this. And look at Peter. Ito na yung apoy. Siguro pagpasok ko lang, Peter, may apoy na. Parang nag-deja vu, no? Parang, di ba nalan? Parang, ala-ala nang tayo'y. Di ba? Hindi ko alam karuptong nun eh. Sorry. Pero pag sabi niya ganun, alala ko yun Nakaupo ako kasama ng mga tao Ando yung apoy Sabi ko, hindi ko siya kilala. Tapos ito na naman, meron na namang apoy. Bakit? Parang sinasabi ng Diyos, Peter, be humble, Peter. Accept this. Kaya sabi ng Bible, but He gives greater grace. Therefore it says, God is opposed to the proud, but give grace to the humble. God was just trying to tell Peter, Peter, if you love me, don't try to love me by comparing your love to others. And Peter, if you will love me, do not allow any competition. You should love me alone. Be humble enough, Peter, to admit that. Hindi to pa-impress. Kaya nga alam niyo po, maraming tao, they love Jesus, they serve Jesus para magpa-impress. Hindi niyo kailangan magpa-impress kay God. You just need to be honest before God. Amen po? Pakisabi sa katabi mo. Kneel down. Kneel down. You want to grow in love for God? You want to really grow in love for God? Kneel down. Ano una mo kailangan gawin? Come back to Jesus. Then kneel down. Humble yourself before the Lord. Yun ang una mong kailangan gawin. Now, tuloy tayo. Now, ito po napakagandang bagay. He said to him again, second time. Nalala niya, first time, do you love me, Peter? Do you love me? He said to him, yes, Lord, you know that I love you. He said to him, shepherd my sheep. Now, look at this. He said to him the third time, Simon, son of John, do you love me? Peter was grieved because he said to him the third time. Now, listen. Dito, sa English, parang yung word na love, parang pare-pareho. Love me, love me, love me. Pero meron kayo dapat maintindihan. Ang gamit na word dito ng Diyos ay Greek. Ganito yung pagtanong ni Lord. The first time He asked Peter is this, Peter, do you agapao me? Yan. Sagot ni Peter, Lord, I phileo you. Yan ang sagot niya. Para maintindihan nyo, kasi sa Greek, maraming different kinds of words ng love na iba-iba rin ang meaning. Pag sinabi mong phileo, it's like a brotherhood or friendship. Kaya nga, phileo, Philadelphia, ganyan, di ba? Yung parang love yan ng magkapatid, love yan ng magkaibigan, ganon. Yung agapao, it's unconditional love. It is something very strange to some of us kasi hindi natin masyadong intindihan what it means to be agape love. Yung agape love, ganito yan. Sino dito mga may asawa na? May asawa na? Okay, good. Pag mayroong nagpapakasal, nagtatanong sa akin, Pastor, gusto na po namin magpakasal. Normally, pag mayroong mga counseling, natatanong ko ito paminsan-minsan, pero hanggat maaari, ayoko sana makalimutan ito I want them to realize that they are to love the wife or the spouse, whether wife or husband, na with agape love. Excuse me. Agape love. Ano ibig sabihin nun? Sabi ko sa mga lalaki, kunyari lalaki o babae, kung sakali makasal na kayo, pagkatapos yun ng I do. Pagkatapos ng mga celebration, eto ka ngayon. Lalakbay na kayo. Nakalagay doon, just married. Okay? Biglang sa highway, habang tumatakbo kayo ngayon, biglang, boof! Yung napangasawa mo,
na paralyzed from neck down. At ang gumagalaw lang, mata. Bibig, kakain, pero hindi nakakapagsalita. Mata lang. Tanong, pasasayahin mo ba yang matang yan for the rest of his or her life? Di ba? Nang wala kang pakinabang. Ding narinig niya sa bahay, galing sa trabaho. Sweetie, kumain ka na ba? Sabi ng mata. Hindi pa. Hindi ba kasagot ng hindi o ng mata lang? Ano malagay mo? Tumitirik na mata ko. Tapos pasasayahin mo yung mata mo yun. Miss na miss kita mata ha. Mata, minis ka na mata. Parang yung mata niya nangingiting ganyan, hindi mo alam yung mabigyan. Yun ang agape love. Kapag ikaw, binata, dalaga, ganyan, hindi mo kayang sagutin ng oo yan, huwag mo munang isipin mag-asawa. Dahil yun ang pinakamasakit na realidad. Karamihan sa atin, ang pagmamahal na gusto natin sa Diyos, Lord, mahal kita kasi may pakinabang ko sa iyo eh. Kasi kaibigan kita eh. Kasi ang kaibigan, habang lahat nagkalayuan na, yung kaibigan na natili sa iyo. Kaya Lord, I phileo you. Lord, the reason why I denied you, because at that time you were dying, and now I tell you, I love you, kaya lang wala na akong pakinabang, Lord, so I don't know you. I don't know the man. The reason why I denied you, because I don't have any benefit from you. Yun ang tanong sa atin ng Diyos. Kasi sabi ni Lord, ng pangatlong beses, etong nakakatuwa, 2 beses, do you agapao me? Nung ikatlo na, Peter, do you phileo me? Ano yan? Kasi Peter nagulat. Sabi niya, Lord, he said, do you love me? And he said, Lord, you know all things. Lord, wala na ako matatago sa inyo. Alam niyo na lahat. Ano ba masasabi ko? Alam niyo naman na mahal kita bilang kaibigan. Hanggang doon na lang kaya ko. Hindi ko kaya yung sinasabi niyo unconditionally. Hindi ko sinasabi wala akong pakinabang. Hindi ko kaya yon. Ano sinasabi ni Lord? Okay, Peter, tatapatan ko yung kaya mo. And I will fill up the rest. In other words, when you come to God and kneel down before the Lord, you say, God, fill me with your love, that I may love you the way you wanted me to love you. Hindi tayo pwede mawala kay Lord, mamahalin kita to the end. Hindi, Lord. Sa abot ng kaya ko, Lord, mahal kita. Every time we sing to the Lord, I love you, Lord. Sa abot ng kaya ko, Lord, mahal kita. Pero kilala mo ako, Lord. Alam mo yung kahinaan ko. Katulad lang, Lord, kasi I love you, Lord. Minsan, nag-challenge yung pastor, Lord. Iyak ako. Ibang mahal, Lord. Ikaw lang, Lord. Tapos pagdating mo sa bahay, wala ka makain. Ano ba, hindi ba kayo naghahanda ng pagkain? Ang kakabal ng mukha niyo! Yan. Tapos, kanina lang, sabi mo, mahal si Lord ngayon. Gusto mo nang patayin lahat ng kasama mo sa bahay. Di ba? Minsan, Lord, mahal kita, Lord. Tapos pagdating mo sa sakyan, kinat ka lang. Ang yabang mo. Ikaw lang marunong drive. I love you, Lord. Di ba? Minsan, Lord, mahal kita, Lord. Tapos namin, nag-away na kayo ng asawa mo. Palabas pa lang kayo ng service. Hindi ka nakikinig, ha? Tulog ka ng tulog. Ikaw rin. I love you, Lord. Di ba? Kasi nga, minsan akala natin, ganun lang eh, pangangako ka lang eh. Hindi. You need to fill up yourself with God's love. Look at what the Bible says. Love comes from God, for God is love. Hindi tayo marunong magmahal. You need to be honest enough to admit that you cannot love. Yung mga, Lord, mahal na mahal kita. Kakakanta lang natin, I love you, Lord. Pagkatang may konti, tulog na. Hindi natin kaya. We have limitations. We need to be honest enough and say, Lord, you are love. I need you. Kasi sabi nga, we love because God first loved us. You can never love unconditionally until you experience the unconditional love of God. Until you allow that love to overflow in your heart. You cannot impart anything that you do not have. Kaya hindi yan nadadaan sa pangako, hindi yan nadadaan sa nadadaan niya sa pagtanggap ng, Lord, I need your love. Fill me with your love. Kaya you have to come back to Jesus.
You have to kneel down before Jesus. You need to be filled up with the love of God. Yan ang kailangan mong gawin. Now, tingnan niyo po ito. Kaya we know and rely on the love of God has for us. Yun natin kailangan gawin. You want to grow in love for God? Anong kailangan natin gawin? Come back to Jesus. Anong kailangan natin gawin? Kneel down before Jesus. Anong kailangan natin gawin? We need to be filled up with God's love. Nagkakaintindihan tayo? Nasusundan niyo pa po ba ako? Ulitin nga natin. Anong unang gagawin? Hindi ko kayo naririnig. Come back to Jesus. Ano susunod? Kneel down. Ano susunod? Fill up. Now, ito pong susunod na napaka-importante ho na huwag natin kakalimutan. Look at this. So when they had finished breakfast, do you love me? Look at what he said. Tend my lambs. Do you love me? Shepherd my sheep. Do you love me? Tend my sheep. Ano napansin nyo kay Jesus? Every time you say, I love you, Jesus, laging inaalis ni Jesus yung focus sa sarili. Ang sabi niya, okay, Peter, you love me? Okay, Peter, wag nang mag-focus sa sarili mo, ha? Now work out your love by allowing your heart to be broken with what breaks the heart of Jesus. My heart breaks for this lamb, Peter. I care for this lamb. Will you please take care of this lamb for me? As in, new believers for the Lord, very weak with the things of God. Peter, take care of them. Peter, if you truly love me, I break my heart for my sheep. Will you please feed them? Will you please take care of them? Will you please guide them, shepherd them, Peter? And then, Peter, my heart breaks for this sheep. And sometimes yung sheep parang, okay, mature na yan, okay na yan. But Peter, I would like to tell you this. Keep on caring for them, Peter. Keep on tending them. Peter, this is what breaks my heart. Will you please don't focus on yourself and begin to care for what I care? Yun ang sinasabi ng Diyos. Minsan sinasabi niya, Lord, I love you. Pero sabi ng Lord, okay, you exercise that love. Work out that love. Exercise. Practice that love. Don't just say you love me. Don't just sing you love me. Allow your heart to be broken with what breaks the very heart of God. God breaks his heart is broken to the lost soul. Are you still also broken? Seeing those lost souls, yung mga katrabaho ninyo, kaklase ninyo, kapitbahay. Nasisaktan pa ba tayo that we want to tell them about Jesus? About yung mga Christian na, nakita mo, yung Christian na, nagmumura yung Christian na kasama mo sa opisina. Parang, nakakainis itong Christian to. Christian naman, nagmumura. Teka, sabi ng Lord, do you care for them? Do you feed them so that they would change? Kasi baka ang pinapakain sa kanya, puro mura. Palta mo ng mahal. Tama ba? Feed him with something expensive. Love. Di ba? Para mapalitan yung mura niya ng pagmamahal. Tama? Minsan makita mo yung asawa mo o kaya yung anak mo, nagmumura. Bakit ka nagmumura to? Siguro punong-puno ng galit sa puso. Palta mo ng pagmamahal. Para hindi na siya magmumura. Ang mga lalabas sa bibig niya, puro mahal. Amen po? Nagkakaintindihan tayo? If you allow yourself to be broken with that, hindi ka kaya kahit sa aming bahay, nararamdaman ko yun eh. Pagka yung anak ko parang, nako-concern po ko, iniyak ko po yun. Pray ako, Lord, tulungan mo ako, paano gagawin ko? And I praise God for my children. I really praise God for my children. Anak ko, ano pa yung sabihin? Kaya ganoon din, kaopsina, bakit kaya to? Laging ganito sinasabi niya. Nagja-judge siya ng ibang tao. So let him feel the love of God. Change it. Anong gagawin mo? Practice it. Extend your love. Do not let your love be just merely talk. Kaya sabi ng Bible, love is an action, not just an emotion. Paano ko nalaman yan? Let us not love with words or tongue, but with actions and in truth. Amen? So if you want to grow in love for God, para lalo maintindihan natin, nag-grow tayo, we have to
come back to Jesus. We have to kneel down before Jesus. We have to fill up with His love. And we have to work out His love. Let's practice it. Let's practice it. And finally, ito sabi ng Lord, tingnan nyo ha, truly, truly I say to you, when you were younger, you used to gird yourself and walk wherever you wished. But when you grow old, you will stretch out your hands, and someone else will gird you and bring you where you do not wish to go. Now let's continue. Now this is said, signifying about what kind of death he would glorify God. And when he had spoken this, he said to him, follow me. Follow me. So what the Lord is telling him, Peter, this is the kind of death that you will have. Parang Peter, itong kamatayan na to, you want to be crucified along with me. Remember, you are willing to die for me, Peter. Mangyayari sa iyan, but not at the time that you wanted it, not at the time that you thought it will happen. Pero Peter, I'm telling you, time will come. You cannot decide anymore. But you have to be totally committed to me. Ano sinasabi ng Diyos? Love is a choice and a command, and a commitment. Lord, I need to follow you. Kaya sabi ng Bible, choose to love the Lord your God and commit yourself to Him. Peter, I want you to be totally used up for me. I want you to totally use up. You want to grow? Keep on being used up for me. Hindi yung parang using me, but you be used up for me. Yun ang sinasabi ng Diyos. Kaya sabi ni Peter, tines agad si Peter eh. Sabi ni Peter, sorry, huwag niyo pansinin yan. Peter turning around, saw the disciple whom Jesus loved following them. Nakita ngayon yung isang disciple. Amazing to eh. Sino nagsusulat ito? Ang nagsusulat ito, si John. Tama ba? Sino nire-refer dito sa sulat? Jesus loved, whom Jesus loved. Sino tinutukoy niya? Sarili niya. Amazing si John, no? He was very, parang convinced of the love of Jesus for himself. Tama? Tapos sabi nga gano'n, the one who also had leaned back on his bosom at the supper and said, Lord, who is the one who betrays you? So, parang kino-confirm na it's about him, about John. So Peter, seeing him, said to Jesus, Lord, what about this man? Sabi niya, Jesus said to him, if I want him to remain until I come, what is that to you? You follow me. Ano sabi ng Lord? Peter, ganito lang. I want you to choose me, not because people are also choosing me. It's really between you and me. Tama? Eh Lord, ayoko sumunod kasi hypocrite yung mga yun eh. Kaya ayoko mag-small group eh. Ang titigas ng... Lord, nahihiya sila magdala ng pagkain. Pagpapunta. Pero pag pauwi, wala silang hiyang nag-uwi. Ayoko doon. Sabi ng Lord, come on. You follow me. Huwag sila. Your love for me is not dependent on their love for me. You follow me. You choose to love me. Not because people are loving me. Paano kung hindi nila ako mahal? Will you still love me? Will you really follow me? Amen po. Kaya alam niyo kapatid, it's not just being sentimental, I love Jesus. This is what Jesus said. Sabi ni Jesus, let's read, he who has my commandments and keeps them is the one who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and will disclose myself to him. So anong gusto ng Diyos? We have to grow in love for God. What should we do? Come back to Jesus. Amen? What else? We need to kneel down before Jesus. We need to be filled up with the love of Jesus. We need to work out and be used up for God. Kung susukatin ulit, I hope, when God tells us, how much do you love God? It will keep on growing, rising to the level where God is really pleased. Amen? Gusto ko lang po magtapos. During the days of Oliver Cromwell, I don't know if you're familiar with him, kasi noon, ang mga hari ng Inglaterra, kung ano yung hari, yung religion ng hari, yun yung religion ng bansa. And Oliver Cromwell at that time happened to be a Christian, and
ito po naging problema. May nahuli siyang sundalo na hindi tama yung ginagawa. So, talagang ang decision is for him to be executed. E nung i-execute siya, pagkalembang daw ng curfew, yung curfew, may curfew hour eh. Pagkalembang nun, kunyari, ganyan, no? Papatay na siya. Kaya lang naghihintay sila, sabi natin, alas 9. Inaabangan lang yung tunog. Alas 9 na. Walang tumutunog. Anong nangyari? Tinignan nila ngayon, investigahan. May babae doon sa may yung pinakabilog ng kalembang. Nandun yung babae, nakahawak. Sabi, sino yan? Pababay nga yan. Pinababa. Pagbaba, grabe, pasa, ang dami. Tapos dudugo yung kamay sa paghawak. Saan yung ginagawa mo ron? Pagpaumanin na po ninyo. Boyfriend ko po yung papatayin eh. At ayoko po siyang mamatay. Ayoko po siyang mamatay. Pagtingin nun ni Oliver, sabi niya, bugbog na yung katawan, duguan pa yung kamay. Sabi niya, ngayon, walang curfew at ang boyfriend mo hindi na i-execute because of what you did. And alam niyo po ba, that is exactly what Jesus Christ did for all of us. The reason why He was telling us, do you love me? Because that is the very evidence that we understood His love for us. He was totally used up for you and for me. Tayo po lahat ay yumuko sandali at pumikit. Mga kapatid, you cannot love anyone, most especially God, if you have not first experienced His love for you. He came to you. He humbled Himself before you. He became human. He allowed the love of the Father for Him to be filled up with that kind of love so that He would die on the cross for you and for me. He expressed that love. He practiced that love. While being tortured, He kept His mouth shut just for you and for me to experience such love. And He was totally used up when He said, "It is finished." Mga kapatid, unless that is real in your life, you can never grow in love for God. So God is inviting you to come to Him, to humble yourself before Him. God is inviting you to allow Him to fill you up with His love. God is telling you, come, I'll fill you up with my love. And God is telling you, now exercise it. And I want you to be totally used up for me. Kapatid, let me ask you a first question. If you haven't really experienced that love and you want it to really be real in your life, sabi mo sa Panginoon, Panginoon, dito po ako. I accept your invitation. I come to you. Kapatid ko, ikaw yun. At hindi ka sigurado, parang, Lord, dahil ko kapalpakan sa buhay, ay hindi ko alam paano kita mamahalin. Pero sinasabi ng Lord, hindi na issue yung kapalpakan mo. Lumapit ka sa akin. Lumapit ka sa akin. And God is inviting you. Kung ikaw yun, pakitaas naman kamay mo sa Diyos. Yes, huwag kang mahiya. Praise God, praise God. Huwag kang mahiya. It's between you and the Lord. Between you and the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. At kung kayo'y nagtaas ang kamay na yun, nakikita kayo ng Diyos. And pray this prayer, Lord Jesus. Dami ko pong kapalpakan. Pero thank you. Na bago ko pa po nagawa yan, alam nyo na. At hindi nagbago ang pagmamahal nyo sa akin. Namatay pa rin kayo para sa akin. At nabuhay kayo muli para sa akin. So Lord Jesus, tulungan mo pong mabuhay ako para sa iyo. Tinatanggap ko ang kabayaran ng aking kasalanan. At gusto ko mabuhay para sa iyo lamang. Thank you, Lord. Ngayon, para sa lahat naman sa atin dito ngayon,
Kapatid, if you want to grow in love with Jesus, alam mo yung mga pagkakataon na madadapa ka, but God will always tell you, come back. Come back. And God will always remind you to humble yourself before God and to really allow God's love to empower you, to fill you up. And God will tell you, okay, anak, I will strengthen you to exercise that love, to work out that love. And anak, I want you to be totally used up for me. I want you to grow in love for God. And friends, if that's your prayer, will you please rise up from where you are and say, Lord, ako dito po ako. I want to stand and say, Lord, I want to grow in love with you. If God is speaking to you, kung kinakausap ka ng Diyos and you want to grow in love with Jesus, just rise up from where you are. Be humble before the Lord. Yes, it's not about the person seated beside you. Kung ayaw niya tumayo, it's up to him. Ikaw ang kinakausap ng Diyos. Do you want to grow in love with Jesus? That you will always come back to Him. That you will not make excuses. That you will just allow yourself to be humble enough before God and say, God, I don't know how to love. Fill me with your love. Thank you, Jesus. And it is, God, help me to practice that love. And help me, Father God, to be totally used up for you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Father in heaven, I thank you. Kaming lahat nandito na nakatayo. Kasama po ako, Panginoon Diyos. I want to grow in love with you. Every day, every moment, gusto ko pong lumago lagi sa pagmamahal sa inyo. Tulungan niyo po ako na maging default mode ko po na bumalik lagi sa inyo pag ako po ay nadadapa. Na wag po akong mahiyang lumapit sa inyo dahil sa hindi ako nahiya, ngunit dahil alam kong wala ako ibang pupuntahan kundi kayo. Kaya Lord, tulungan mo po ako na wag kakalimot na ikaw lang ang aking tatakbuhan. At Panginoong Diyos, kinikilala ko rin na walang-wala na akong pagmamalaki sa inyo. You know me personally. I cannot hide anything from you. So Lord, I come. Fill me with your love to overflow, that I may love others, that I may practice loving others. And Lord, allow me to be totally committed to be used up for you and follow you. Even if I'm alone, following you, O God. Yun po ang prayers namin mga nakatayo, Panginoon Diyos. Yun po ang aming panalangin. Yun po ang aming hangad. So allow us,